Kumusta mga Kalpanalo, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa bedyong ito ay ating pag-uusapan si Baron Geisler o si Baron Geisler von Hofa. Ang kanyang kumpletong pangalan? Siya ay isinilang noong ika-19 ng Desyembre taong 1982 sa Maynila sa bansang Tig-20 ang kilo ng bigas, ang Pilipinas. Si Baron Geisler ay isang versatile na aktor na kilala sa kanyang makapangyarihang pagganap sa mga kontrobersyal at komplikadong papel. Nagsimula siya bilang child actor noong 1990s, ngunit naging prominento sa kanyang pagganap sa mga mature na drama, indie films, at kontemporaryong serye sa telebisyon. Kabilang sa kanyang mga trademark ang pagbibigay buhay sa mga antagonista at karakter na puno ng emosyonal na lalim. Dahil sa gusay niya narito ang mga ilan sa kanyang naging proyekto sa larangan ng showbiz industry. Una ay ang Minsan May Isang Puso.na ginawa noong 1999 dito unang pangunahing papel niya ay bilang teenager. Pangalawa ay sa palabas na Service taong 2008, kritikal na papuri para sa kanyang papel sa pelikulang ito ni Brillante Mendoza. Gumanap din siya sa palabas na Huling Cha-Cha ni Anita taong 2013, kung saan ay ginampanan niya ang isang transgender character. Sa palabas naman na Araw-Gabi taong 2018, dito ay gumanap siya bilang sikat at mahusay na aktor ng teleserye ito, kung saan ginampanan niya ang kontrabidang si Calixto. Dahil din sa husay niya, ay nakatngap siya ng mga gawad parangal. Una ay ang FAMAS Award bilang Best Supporting Actor taong 2009 para sa J. Pangalawa ay ang Gawad Urian nominee para sa Service at J. Kilala rin si Baron sa kanyang makulay na personal na buhay at mga isyu sa alkohol at drogas noong nakaraan. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa pagbabago at pagtulong sa mga taong may parehong mga pagsubok. Nagtapos siya ng high school sa Don Bosco Technical Institute at nag-aral ng theater arts sa De La Salle College of St. Benilde. Itinuturing din siyang isa sa mga pinakamahusay na karakter na aktor sa bansa, na may kakayahang i-embody ang mga papel mula sa nakakatakot hanggang sa makatao. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging child star hanggang sa pagiging isang multifaceted na artista ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa sining. Mga Kalpanalo, pag-uusapan naman natin ang mga babaeng umani ng pagmamahal ni Baron Geisler. Ito ay batay sa mga pampublikong impormasyon at interview sa kanya. Si Baron Geisler, sa kabila ng kanyang madilim at kontrobersyal na imahen sa pelikula, ay may malalim at makulay na kasaysayan ng pag-ibig. Sa likod ng kanyang mga karakter na puno ng angas at galit, nagtago rin siya ng puso na handang magmahal at magpakababa. Ang unang babaeng minahal niya ay si Pia Poncela, ang unang pag-ibig at pag-asa ni Baron. Noong 2006, ikinasal si Baron kay Pia Poncela, isang makeup artist. Sa kabila ng pagiging maikli ng kanilang pagsasama, ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking regalo, ang kanyang anak na si Aurora Winter Geisler. Subalit kahit naghiwalay ang mag-asawa, 2010, nanatiling malapit si Baron bilang ama. Sa mga interview, madalas niyang banggitin na ang pagiging ama ang nagpasimula ng kanyang pagbabago mula sa pagkabulok ng alkohol at droga. Pangalawa naman ay si Rica Peralejo, ang pag-ibig na nauwi sa pagiging kaibigan lang, hay naku sayang naman. Sayang na sayang ganda pa naman ni Rica. Bago pa man siya ikasal, nabalita ang relasyon ni Baron sa aktres na si Rica Peralejo noong kabataan nila. Parehong mga binatang artista noon, ang kanilang pagkakasintahan ay naging paksa ng tsismis. Sa kalaunan, naging mabuti silang magkaibigan, at kinilala ni Rica ang pagpupunyagi ni Baron sa pagiging mabuting ama. Pangatlo ay si Ate Maui Taylor. Isa sa naging pagsubok san kanya at sanhili umano ng kanyang pagkaligaw ng landas. Uhahay, bakit kaya? Noong 2000s, nabigyang pansin ang relasyon ni Baron sa bold star na si Maui Taylor. Ang pagmamahalan nila ay puno ng labis na emosyon at paghihirap, na madalas na idudulot ng mga bisyo at away. Sa huli, ito ay naging aral para kay Baron na baguhin ang kanyang buhay. Pero alam niyo ba mga Kalpanalo, matapos ang mga nabigong relasyon, inamin ni Baron na ang pinakamahirap niyang minahal ay ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang pagkakamali at paghanap ng kapayapaan sa pananampalataya, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Ngayon, mas bukas na siya sa pagmamahal.
hindi bilang pagtakas sa sakit, kundi bilang pagpapahalaga sa pagkatao ng iba. Para kay Baron, ang pagmamahal ay hindi perpektong romansa kundi isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili. Ang babaeng kanyang minahal, maging sa tagumpay o kabiguan, ay naging salamin ng kanyang paglago mula sa isang lost soul, tungo sa isang ama at artista na handang magpatawad, lalo na sa sarili. Ayon sa kanya, ang pag-ibig ay hindi laging masaya, pero ito ang nagturo sa akin na mabuhay ng may dignidad. Sa ngayon ay masaya na si Baron sa kanyang asawang si Jamie Marie Evangelista, isang psychologist from Cebu City whom he married in a civil ceremony in September 2019, at bunga ng kanilang paibig ay nagkaroon sila ng isang anak. Ikinasal sila sa civil wedding September 12, 2019, ang kanilang anak ay si Talitha Cumi, isinilang noong January 2020, bagaman nalulung sa alak, ay napagtagumpayan naman nila ito at masayang nagsasama bilang mag-asawa. Mga kalpanalo, sana nagustuhan mo ang kwento ng ating mga iniidolong artista. Huwag mo na ring ipagkait na makapag-subscribe ka sa channel na ito. Ito ay libre at tulong mo na rin sa mga tulad naming makiliit na content creator. Sa muli maraming salamat at Diyos mabalos po sa iyo.